Sige nga po, ngitian nyo nga po yung nasa likuran ninyo. Yan, sige po. Yan. Mas gusto ni Lord yung humingiti tayo kahit na merong pinagdadaanan. And this is Sunday, this is His day, and we have to celebrate ano po. Palakpakan natin ang ating Panginoon. And since pag-uusapan natin ng celebration sa darating pong Wednesday, there is something that we need to celebrate kasi mag-iisang taon na po ang ating pagdako dun sa Villa Santos. And there will be a celebration, merong small worship and konting salo-salo at makikipagkwentuhan tayo sa ating mga kapatid. Saan sila after a year? Ano yung na-experience nila, nakasama nila yung ating Panginoon. So if you're free and timing is convenient with you, we are inviting you to please join us para po masamahan natin ang ating mga kapatid po sa gawin ng Villa Santos. Tayo po sandali po at tayo po ay manalangin. Ikaw na Ama namin nasa langit. Pinupuri ka namin, Panginoon, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan. At salamat sa araw na ito, Panginoon, na minsan pa kami po ay ginawi mo sa iyong paanan upang yung purpose mo sa buhay namin ay mangyari, mapaalalahanan kami, O Diyos, at makapagbigay kami ng papuri, paglilingkod at mataas na pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Patubayan mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, ang buo naming pagkatao, Panginoon, sa sandali ito. Nalulugod ka, Panginoon, dahil nagsama-sama kami sa iyong Panginoon. Pero ang kaaway, Panginoon, ay hindi natutuwa dahil iniiwan namin siya at patuloy na i-deliver sa aming buhay. Kaya naman, ang Banal na Espiritu, ang hinihiling namin, Ama, na siyang bumantay sa bawat isa sa amin, huwag manakaw ang mensahe ng umaga at maging pakinabang ito sa bawat isa sa amin at walhati sa iyong pangalan. Amin ang salamat. Ikaw po siyang patuloy na maluwalhati ang aming Diyos. Kay Kristo, ito po ang aming pagsama. Amen. Balikan lang po natin ng mabilis yung ating pinag-usapan nakaraang linggo. Sabi natin, never again and never forget. Never again na tayo ay babalik pa sa dati nating pagkatao, and never forget that because our identity now is in Christ, manatili tayo sa ganung pagbabago na ginawa sa ating ng Panginoon. At dalawang bagay yung malinaw, dun sa mensahe ng Panginoon sa bawat sa atin, ang ating buhay ay dapat ay manatiling faith alone, o sola fide, and Christ alone, o si Jesus na lamang. At sa lahat ng iyon, patuloy na yung pagbabago na nangyayari sa ating buhay ay dahil lamang at para lamang sa ating Panginoon Yesu Cristo. Ngayong umaga ay ang pag-uusapan po natin ay sa letters pa rin Paul sa mga Colossians at pinamagitan natin itong reboot. Yan, Christ our life, Christ our everything. Pag nababanggit ko yung salitang reboot, sa katulad ko na medyo nagiging legend na, may edad na po, minsan hindi natin naiintindihan kung ano yung reboot. So let me take you for a while kung ano ba yung sinasabi sa atin patungkol sa salitang reboot. Kumbaga sa computer, kung may computer po tayo, may tayong cellphone, anumang brand po yan, ang ibig sabihin nun ay to restart o i-off and then i-on natin yung ating gadget o yung ating computer. Sa pamamagitan ng pag-reboot, naki-clear yung mga hindi mo kailangan data, yung mga hindi mo kailangan bagay na naka-store doon sa iyong memory card o sa iyong storage. And kung may mga issue doon sa iyong cellphone o sa iyong gadget, ito yung naging pakinabang pag nare-reboot tayo. Nagiging maganda yung process ng ating cellphone o ng ating desktop computer o laptop. And sabi po doon, it gives the device a fresh start. Yan.
Kaya ang tanong sa atin ngayon, bakit pa kailangan mag-reboot? Bakit pa kailangan magsimulang muli? Bakit kailangan mag-restart? Yan. So, ito yung mga pakinabang, yung isang technician, halimbawa, kailangan niyang, pag may install siya, may binago program doon sa desktop o doon sa computer o miski sa cellphone mo, pagtapos niyang mag-troubleshoot, i-reboot niya lahat yun para mag-take effect kung naman yung changes na ginawa mo sa iyong gadget. Okay? And then, sabi pa dito, nagre-reboot tayo, para ma-update yung ating device. Kasi minsan, di ba, may mga processors yung ating mga devices. Pag mayroong bagong ginawa yung manufacturer, i-advise sa computer mo kung naka-online ka, na mayroong updates na kailangan mo install. Yan. Kung Microsoft Office ang inyong gamit, palaging mayroong update si Microsoft. Yan. And then, tayo ay nag-reboot to improve the performance ng ating device. And then, pinapatuloy niya yung pagpoproseso ng lahat ng pwedeng gamitin doon sa iyong gadget. Yung ating binasa ngayong umaga, mga kapatid, is all about restarting. It's all about encouraging us to reboot ourselves para yung ating buhay, ay na kay Kristo na at kay Kristo na lamang. Una na makikita po natin doon sa ating binasa sa Aklat ng Colosas sa chapter 3 is, sabi po doon, binuhay muli para sa mga bagay na nasa langit. Binuhay muli para sa mga bagay na nasa langit. Ni-restart ng Panginoon ang buhay mo. Binago ka niya from your old self into a new creation para puro na lang sa langit ang gagawin mo. Paghahanda patungo sa buhay na walang hanggan. So may mga ilang binanggit doon ng Panginoon. Una, sabi niya doon, we have to have a covenant time sa ating Diyos. Yung covenant na sinasabi dito ay yung mga important appointment. At sana, ganun na rin ang pananaw natin, kapag panahon o araw ng Diyos, araw ng pakikipagniig mo sa Kanya, araw ng quiet time mo sa Kanya, ganoon kahalaga natin binibigyan ito. Because this is already a covenant. Pangalawa, na makita natin doon is be intentionally engaged in church ministries. Dahil binabago ka ng Panginoon, dahil gusto niyang patuloy kang maging pakinabang doon sa kanyang sariling purpose, pagkatawag sa iyo, kailangan nag-i-engage ka into different church ministries. Dahil hindi ka lalago, hindi uusad ang iyong pananampalataya, hindi mo makikilala kung gaano kabuti pa ang Panginoon. Hindi magre-reveal sa iyo ang tunay na diwa ng Banal na Espiritu kung palagi lamang tayo naghihintay ng araw ng linggo. So, let us participate and deeply involved. Meron tayong mga care groups na patuloy namin pinamabalik po sa inyo. Kung wala pa kayong care group, marami po tayong care groups na. And we want to grow the numbers of our care groups na existing na ngayon. Pwede rin kayong sumama sa mission work ng ating church. Kung meron kayong panahon, kung meron kayong oras from Tuesday to Friday or even Saturday, kung kayo po ay malaya, 2 oras, 1 oras, kung kayo po ay available, just let us know para ma-arrange natin kung paano yung transportation natin, kung paano kayo magiging tuwirang kabahagi ng ating pagmimisyon. Yan. Tapos, let us be alive and active in different day organization. Nakikita natin kaya po very vibrant ang ating church is because of these young people, yung mga UMM natin, yung ating WCS, nakita nyo naman, paano sila umawit, tamuray marigatan, dangang magnan.
mapanda, nagta, gamay, ay ayatin na. Ajay, Diyos na. Ngayon po ba? At sabi ko nga po kanina sa first natin, worship natin, kung nandito rin sana si Kuya Jude Nawabe, si Kuya Jude ay mahilig sa agri-farming, sa agri-business. Pag meron lang pinakita sa kanya, mamaya iba na yung sasabihin niya sa'yo, Pastor, mabalin nga kasti-kasti ako kayo. Pero Pastor, hindi lang yan. O pwede rin sana natin maging ganito ito eh. O kaya, natatandaan ang huling produkto nila, yung sili. Na talaga naman, ilagay pa nila sa packaging. Tinatakan pa nila. At nakarating ito doon sa may Nueva Vizcaya yata. Yan, no? So, marami kang pwedeng maging bahagi, mga kapatid, ano, kung gagawin mo lamang talaga at i-decide mo na maging intentional kayo sa mga bagay na ito. Amen po ba? Susunod po is take part in church burdens. Maging bahagi ka. Maging bahagi tayo. Bigyan natin ng pansin kung ano ang nilalakad na ministeryo ng ating church. Nung grupong inaaniban mo, kung UNYF ka, kung UMN ka, kung young adult ka, kung WSCS ka, tignan mo, paano ba ako, Lord, magiging bahagi ng bagay na yun? Yan, no? During our last budget proposal and work plan consolidation meeting, isa sa napakandang ulat na nangyari ay marami sa atin ay kasama na ni Lord sa lakarin ng ating iglesia. Malakpakan po natin ang Panginoon. No? Sa huling report ng Committee on Finance ay marami na tayong naipaayos. Yan din yung ating Board of Trustees, ano? Nabiling mga essential needs ng ating church. Nakapagpundar ng solar power, energy, at isang kembot na lang, matatapos na din natin yung 2 church vehicle ng ating iglesia. Yan. Konting kembot na lang. And what really catch my attention ay nung inireport ng ating finance na during the last conference in 2023 to 2004, ang ating tithes and pledges alone ay mahigit 1 milyon. Palakpakan mo naman yung Panginoon. Kapag kasama kayo ng Panginoon sa maraming church burden ng kanyang iglesia, maraming naaabot ang kamay ng ating Diyos. Di nyo napansin yun, na sa mga ipinagkakaloob natin sa church, hindi na tinignan ng Panginoon kung gaano kalaki o gaano kaliit yung pinagkaloob mo. At hindi lamang natin pinag-uusapan dito ang aspetong pinansyal. Meron sa inyo na nagdadala nito ng kanyang sarili, tumutulong, naglilinis, ibinabahagi yung kanyang kaya. Gusto niyang maging intentional sa kanyang pananampalataya. Gusto niyang mapansin siya ng kanyang Panginoon. Gusto niya yung pagpapala ng kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay sumabog at bumuhos sa kanyang buong sambahayan. And last conference, from 1.3 ay 1.4 million. Tithes and pledges alone. Ganun po kabuti ang ating Diyos. At alam ko na kayo po na nagbabahagi sa mga pangangailangan ng ating iglesia, hindi rin kayo pinababayaran ng ating Diyos. Amen po ba mga kapatid? No? So, makibahagi po tayo. We need to do more acts of love, extend mercy and generosity. Kung ibig ninyong patuloy na dumalaw yung blessing of Lord sa inyong family, sa inyong work, sa inyong mga business and everyday dealings, we invite you to join us and be one of our mission partners. Be our stakeholders. I personally encourage you to be intentional. At maghingi kayo ng sarili niyong commitment card. Kung wala pa po kayo, si Brother Noel, kanina nakita siya sa kaninang umaga, kaya I skip this part. Si Brother Noel,
isa sa partner sa negosyo nila, kapatid na Paul, umilis sa Tamay. Si Brother Noel ay bago-bago pa lang natin nakakasama. Pero wala siyang maliit na binabanggit sa inyong lingkod, kundi, Pastor, ibig ko ding magkaroon ng sarili kong commitment card. Nakakataba ng puso. Nung pandemic, nakakadalo sa atin. Tapos nag-stop for some personal reason. Pero nung pinausap siya ng Panginoon na nakabalik siya, ngayon, ang hinahanap na niya ay mas maging intentional siya sa pagbabalik niya sa kanyang Panginoon. Sa mga meron po sa inyo na yung commitment card, pero hindi naman niyo po ginagamit. Ako po ay nagtataka kung bakit. And I'm pleading for you, kapatid. Gamitin na din po natin at ng mas madali at mas matulungan natin yung ating Committee on Finance. Ang magawa nila ang tamang datos ang nilang report, mas maging convenient sa kanila ang pagbibilang. Yun po yung isang reason noon. At ito po ang isang patunay ko sa inyo. After a year, or after several months that you are giving back to the Lord, balikan nyo yung inyong commitment card. Tignan nyo doon. Magtataka ka, Lord, nagawa ko ba talagang ibigay sa iyo lahat ng ito? Ang importante doon, kapatid, huwag mong kakalimutan silipin din, paano ibinalik sa iyo ng Panginoon yung katapatan mong ginawa mo sa Kanya sa loob ng lumipas na mga araw. Amin po ba? Napakabuti ng Panginoon, no? At gusto rin niya na intentionally pinapakita rin natin sa Kanya. And one way of doing that is to take part sa lakarin ng ating iglesia. Subukan niyo po, Panginoon, sabi niya sa Jeremiah. Subukan niyo po. And we will keep on releasing commitment card. Nahihiya na nga ako sa mga nangihingi. Kanina, si nanay ba yun, pinakita sa akin. Nasa dulo na ng baghari, yung pinag-listahan. Yan, nagpapatulong po ako siguro sa mga kabataan natin. Pangalawa, sabi po doon sa sumunod na sinasabi at pinapaalala ni Pablo, no, to encourage na Croatia, sabi niya, si Kristo na ang inyong bagong buhay. Si Kristo na ang nananalaytay, no, sa bawat bahagi ng inyong buhay. Yaman din lamang na tayo ay binago na. Ang sabi po doon, no, kung tayo ay bago na, patuloy nating hanapin ang presensya ng Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. I always remember yung nagturo sa akin ni Reverend Carol Santos. Sabi niya, at ito yung na-apply ko rin sa akin, sabi niya, whenever he is into making a big decision, kapag nahihirapan siyang analyze ang lahat ng bagay, kapag hindi niya alam ang gagawin, kapag naroon siya sa lugar na kung saan sinusubok ang kanyang pananampalataya, lagi niya tinatanong, where are you, Lord, in all of this? Nasaan ka, Panginoon, sa lahat ng ito? Napakaganda, na tinatanong natin ang Panginoon natin, we are making ourselves intentional, na bago ka magdesisyon, bago ka pumili ng iyong gagawin, bago ka pumunta sa tamang paroroonan mo, tinatanong mo ang Diyos, where are you, Lord? Pagka nagpunta ka doon, naroon ka ba? May gagawin ka ba doon para sa akin? Gusto kong malaman. So I admire yung isang professor ko ngayon na natuto po ako sa mga bagay na yan. When we are facing life unpleasant situation, ask God, nasaan siya sa ganong sitwasyon ng iyong buhay. When you need to make a big decision, ask Him to deliver you. Always anchor every part of you to Him and continue earning the holy changes God is doing in your life. Focus on God's Word. Kung nalilimutan na natin ang very basic
of our Christian foundation, go back to the Bible to guide your thoughts and action. Seek wisdom in His promises and through His teachings. Isa sa tinanggal na sa ating panahon ng kaaway ay yung magbasa tayo ng Biblia. Patuloy niyang ini-erase yan sa buhay mo. Nawa, paminsahe ng umagang ito. Kung magre-reboot ka mamaya, isama mo, ilagay sa mga application mo yung para sa Panginoon mo. Let go of hindrances. What gives you enjoyment sa mundong ito? What gives you pleasure? Panonood ba ng TV? Yung cellphone mo ba? Bagong bag? Bagong sandals? Bagong sapatos? Weekend escapades? Trabaho ba sa bukid? Overtime sa trabaho? Weekend labada? Pag-usapan si kumare, si kumpare, at iba pa. Alam mo bang nakalista ang lahat ng kinagigiliwan mo sa talaan ng Diablo? Palagi niyang tinitignan yung mga favorite mo. Yung dating kayong lagi ang magkaulayo sa mga favorite mo na yon. Kaya pag binigyan mo siya ng little chance at pinuntahan mo na naman at ginagawa mo na naman yung favorite mo na yon, lalo ka niyang tutuksohin. Lalo ka niyang iimbitahin na gawin mo at balikan mo ang bagay na yun. Letting go of hindrances sa ating faith means to reboot your life in Christ. The words today is encouraging us to identify and release yourself from your old habits, dangerous and unpleasant thoughts, unholy behaviors that hinder spiritual growth and throwing you away from Christ. Pangatlo po, sabi po doon, matinding ibinigay ni Pablo ang mensahe ito. Ngayon, sabi po niya, itakwil na ninyo ang lahat. Ibig sabihin, yung lahat na nagiging sagabal sa patuloy nilang pagbabago para sa ating Panginoon Hesus Kristo. And I think the message today is for all of us. Minsan kasi, meron pa rin tayo mga itinatago. Meron tayong ini-skip na gusto ng Panginoon na bitawan mo na para yung reboot na gagawin niya sa iyo is total refresh. Total renewal. Pero hindi mangyari. Kasi kapag ka nag-uusap kayo ng Panginoon, kapag ka nahuhuli ka niya, na bumabalik ka sa dati mong ginagawa, nangangatwiran pa tayo. Ayaw natin magpasubmit. Pagkatapos natin mag-sorry, sometimes we keep that on our special place. At kapag ka may pagkakataon na naman tayo, kapag ka binubulong-bulungan ka na naman ng Diablo, you're going to look back again on that favorite place. At minsan, uuhuli na naman natin. Gagawin na naman natin yung bagay na yun. Sabi ng Panginoon sa iyo, ngayon, itakwil mo na ang lahat. Limutin mo na yung dati mong buhay. Yan ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayong umagang ito. Intentionally give up the old immoral habits and attitude. Put it to death. Ang tapang po, nung mensahe ni Pablo, doon sa mga tiga-Colossus, bakit po? Nahahabag siya doon sa mga nagsisimulang lumakad sa bagong pananampalatayang niyakap nila. Gusto silang baguhin tuluyan ng Panginoon, subalit maraming nagiging sagabal. Yun nga din po ang problema sa ating panahon. Marami pa tayong ayaw bitawan. Ayaw nating iwanan. Bumabalik tayo doon sa dati. Ngayong umaga, ang imbitasyon sa iyo ng Panginoon at hamon ay put it to death. Put it to end. Ngayon po ba? When we start embracing good virtues, katulad ng compassion, ng pagiging mabuti, boldness for truth, gentleness, change of heart, at marami pang mabubuting pagbabago, we are
reflecting the character of Christ in us. Inabang ko talaga yung SONA. I'm sure marami sa inyo nanood. Inaabangan ko yun, At hindi ko siya napanood mula nang nagsimula kasi mahaba yung simula. Pero I see to it na makikinabang ako doon at makikintindihan ko kung ano yung nangyayari sa aking bayan, sa aking lugar, sa ating mga namumuno. Let me read to you yung excerpt ng SONA ni Bongbong Marcos Jr. I'll make it very brief. Sabi niya, kamakailan lamang nag-inspection ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Christine, Dante at Emo. Kitang-kita ko na maraming proyekto sa flood control ay palpak at gumugo. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong media ng madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, initiative, rata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kababayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo na sa mga anak natin na nagmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binulsan nyo lang ang pera. Bongbong Marcos Jr. I have never been a Marcos ally, not even sympathizer. Mula nang maintindihan ko ang martial law, nakita ng mga mata ko kung paano ito inabuso ng mga nasa pwesto noong dekada 70. Mismo ang father ko ay minsan basta na lang pinababa ng mga sundalo at tila ba may hinahanap. Kapag kami ay pupunta ng Abra sa province ng aking mami, we need to stop over and over again ng panahon ngayon dahil sa mga checkpoints. At kung abutan ka ng curfew, ay doon ka na matutulog sa kalye. Or else, huhulihin ka, maaaring mahirapan, at kagaya ng marami, pwede kang paghinala, NPA, o anti-government, at patayin na walang kalaban-laban. Nang marinig ko ang isang talumpati ni Ferdinand Marcos Sr. nung siya po ay nasa posisyon pa. Aniya, after 20 years, maghihirap na ang Pilipinas at mababaon ito sa utang. Kung mapanuri ka at bibilangin mo ang mga taong lumipas nang sinabi niya iyon, heto at ramdam na natin ang epekto ng kapabayaan, pang-abuso, pagkakahaman sa kapangyarihan na sinabi ni Marcos Sr. Inaani natin ngayon ang masamang epekto ng dekada 70. After BBM's 2-year term, marami na din ang nabigyang lunas na. Subalit, mas marami pa rin ang naghihintay sa ating government ng maraming bagay. Isa na dito ang 20 pesos na kilo ng bigas. Ang presyo ng presensito at pataba sa merkado. When I heard the last SONA of Marcos Jr., sabi ko sa sarili ko, mukhang merong isang Marcos na gustong baguhin ang kasaysayan ng kanyang pamilya ng bansang Pilipinas. Nasa diwa ng pagmamalasakit sa bayan at nais ng totoong pagbabago, hinamon niya ang mga prudent congressman at mga senators na marami, sabi nga ni Senator Ping Lacson, dati sila ang naghahanap ng mga contractor, ngayon marami sa kanila ay contractors na. For the first time, I heard something to convince myself na I might have to give this leader a second chance. But I need to be vigilant at sundan kung may papakulo o mananagot nga talagang ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Bawat isa sa atin ay binigyan ng second chance ng ating Panginoon. And most of us is enjoying that second chance, if not all of us.
huwag sana natin sayangin. Katulad ng Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ko po, mula nung naintindihan ko yung martial law, hindi ako nagkaroon ng simpatya sa kahit anong mga ginagawa nila. Pero nung narinig ko po, so na last week, sabi ko, parang meron gustong magbago sa ating bayan. At bilang leader ng ating bansa, kaya niyang gawin yan. Kung bawat isa sa atin ay susuporta at hindi tutulay doon sa mga maling gawin ng mundo ito. Sa akin po pagtatapos mga kapatid, verses 8 to 10 ng Colossians 3 is speaking to us to reconsider and go for the good change, to reboot our life and start embracing yung reformed life na nais ni Kristo para sa iyo at para sa akin. Sabi po doon sa verse 9, sapagkat hinubad na ninyo ang dati ninyong pagkatao, pati ang mga gawa nito. Ito rin ang sinasabi ni Pablo sa Roma 8:13. Nasasabi po doon, for if you live according to the flesh, you will die. But if you, by the Spirit, you're living, you put to death the deeds of the body, you will live. The Holy Spirit is already living and has been with us dahil tayo ay sinako ng ating Panginoon. And the full power and grace of the Holy Spirit na nasa iyo ay kailangan mag-manifest. Kailangan makita yan sa bawat isa sa atin. Mortification of the flesh is a Christian practice referring to the process of actively denying and overcoming sinful desires. At nangyayari lamang iyon kapag inaalaw natin ang banal na Espiritu na mag-work sa buhay natin. I think we all need to think about and put into practice ang mga bagay na ito so that we will die in sin and make a life in Christ. So let us always remember that our identity is in Christ. Let us continue to be the good change. Pwedeng mabago ang buhay. Pwedeng mabago ang community mo. Pwedeng mabago ang iyong pamilya. Pwedeng mabago ang kasaysayan mo. But kailangan